Sa mundong ito, madalas nating hinuhusgahan ng tao base sa kanilang panlabas na anyo. Pero paano kung ang mukhang iyong kinatatakutan ay ang mukhang nagligtas sa iyong buhay? Sa gitna ng mausok at maingay na lungsod, isang matandang lalaki ang tahimik na nagwawalis sa gilid ng kalsada. Siya si Mang Isko. Halos lahat ng dumadaan ay umiiwas sa kanya, hindi dahil sa dumi ng kanyang suot, kundi dahil sa kalahati ng kanyang mukha na tila tinupok ng apoy at binalutan ng makapal na peklat. Lagi siyang nakayuko at nakasuot ng luma at kupas na sombrero upang itago ang kanyang deformidad. Para sa mga taong nakapaligid sa kanya, siya ay isang katatakutan, isang taong dapat layuan. Ang bawat sulyap na natatanggap niya ay puno ng pandidiri at takot, na tila ba ang kanyang hitsura ay isang sumpa na nakahahawa. Ngunit sa kabila ng mapanghusgang mga mata, nananatiling masipag si Mang Isko sa kanyang trabaho. Hindi niya iniintindi ang init ng araw o ang pagod ng kanyang mga binti sa maghapong pagtayo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bawat sentimong kinikita niya mula sa pagwawalis at pagpulot ng mga basura sa kalsada. Ang hindi alam ng marami, ang lalaking ito na tinatawag nilang halimaw ay may pusong mas malinis pa sa kalsadang kanyang nililinis. Sa likod ng bawat buntong hininga ay may isang kwentong pilit niyang ibinabaon sa limot. Isang kwentong nagsimula sa apoy at nagtapos sa isang habambuhay na sakripisyo. Isang hapon, nakita ni Mang Isko ang kanyang dalawang anak, sina Eric at Sarah, na kumakain sa isang mamahaling restaurant. Labis ang pananabik sa puso ng matanda dahil matagal na niya itong hindi nakakausap. Lumapit siya sa salamin ng restaurant, umaasang mapapansin ng mga anak na mahal niya. Subalit nang magtama ang kanilang mga mata, imbes ng ngiti ay takot at kahihiyan ang nakita ni Mang Isko sa mukha ni Eric. Mabilis na iniwas ng binata ang kanyang tingin at sinabihan ang kapatid na huwag lilingon. Kumuha si Eric ng panyo at tinakpan ang kanyang mukha. Natila ba hiyang-hiya na makitang may kaugnayan sila sa taong nasa labas. Hindi pa nakontento, tinawag ni Eric ang waiter at ipinasara ang makapal na kortina ng restaurant upang hindi na nila makita ang matanda. Ang bawat tunog ng pagsara ng kortina ay tila isang sampal sa mukha ni Mang Isko. Tumayo siya roon sa labas habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak kasabay ng kanyang mga luha. Umalis si Mang Isko na may mabigat na dibdib, dala ang sako ng mga basurang kanyang nakolekta. Hindi niya lubos maisip na ang mga batang kanyang inaruga ay ikahihiya siya ng ganito dahil lang sa kanyang hitsura. Ang sakit ng pagtatwa ng sariling dugo at laman ay mas matindi pa sa hapdi ng mga peklat sa kanyang mukha. Pagdating sa kanyang maliit at tagpi-tagping barong-barong, naupo si Mang Isko sa isang sulok. Sa ilalim ng kanyang higaan, kinuha niya ang isang lumang lata ng biskwit na puno ng pera. Bawat barya at lukot na papel doon ay bunga ng kanyang pagtitipid at pagtitiis sa gutom sa loob ng maraming taon. Maingat niyang binilang ang pera at inilagay ito sa isang puting sobre na may nakasulat na pangalan ng kanyang mga anak. Ito ang kanyang lihim na tuition at allowance fund para sa kanyang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo. Bagamat ikinahihiya siya ng mga ito, hinding-hindi niya papayagang maging kawawa sila sa buhay. Gabi-gabi ay kumakalam ang sikmura ni Mang Isko dahil tanging kape at tinapay lang ang kanyang hapunan para lang makatipid. Hindi niya iniisip ang kanyang sariling kalusugan o ang kanyang pangangailangan. Ang mahalaga sa kanya ay makapagtapos ang kanyang mga anak at magkaroon ng magandang kinabukasan na malayo sa hirap. Pinapadala niya ang pera sa pamamagitan ng isang kaibigan upang hindi malaman ng mga anak na galing ito sa kanya. Gusto niyang maniwala ang mga ito na ang pera ay galing sa isang scholarship fund o sa isang malayong kamag-anak. Sa ganitong paraan, magagamit nila ang pera nang walang halong kahihiyan o galit sa kanilang puso. Habang nakatingin sa apoy ng kanyang maliit na kalan, nagbalik sa alaala ni Mang Isko ang gabing nagpabago sa kanyang buhay.
10 taon na ang nakakalipas ng lamunin ng malaking apoy ang kanilang maliit na bahay. Sa gitna ng kaguluhan at kapal ng usok, narinig niya ang iyak ng kanyang 2 maliit na anak na sina Eric at Sarah. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Mang Isko sa loob ng naglalagablab na silid. Ang init ay tila nanunuot sa kanyang buto at ang mga pader ay nagsisimula ng gumuho. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak at ginamit ang sariling katawan bilang panangga sa mga bumabagsak na uling at apoy. Nakaligtas ang mga bata ng walang kahit anong galos. Ngunit si Mang Isko ay hindi pinalad. Isang malaking bahagi ng bubong na may apoy ang bumagsak direkta sa kalahati ng kanyang mukha. Ang bawat sigaw niya ng sakit ay nalunod sa ingay ng naggangalit na apoy habang pilit nang inilalabas ang mga anak sa panganib. Mula noon, ang kanyang mukha ay naging paalala ng gabing iyon, isang sakripisyong hindi alam ng kanyang mga anak. Ipinagpalit niya ang kanyang kagandahan at ang kanyang dignidad para sa buhay ng kanyang pamilya. Para kay Mang Isko, kahit maging halimaw siya sa pangingin ng iba, basta't buhay at ligtas ang kanyang mga anak, lahat ay tatanggapin niya. Dumating ang araw na nagtapos na sa kolehiyo sina Eric at Sarah, sa tulong ng perang lihim na ipinapadala ng kanilang tatay. Nakakuha sila ng magagandang trabaho sa ibang bansa at nabilis na nag-empake para umalis. Wala silang plano na magpaalam sa kanilang tatay dahil para sa kanila, pabigat lang si Mang Isko sa kanilang bagong buhay. Nalaman ni Mang Isko ang tungkol sa pag-alis ng mga anak mula sa isang kapitbahay. Nagmadali siyang pumunta sa airport, bit-bit ang isang maliit na supot ng mga kakanin na paborito ni na Eric at Sarah nung bata pa sila. Gusto lang niyang masilayan ang mga ito sa huling pagkakataon bago sila lumipad patungo sa malayo. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang mga anak na nakasuot ng magagarang damit at hila-hila ang malalaking maleta. Akmang lalapit na sana siya nang makita niyang masayang-masaya ang mga ito. Malaya na sa anino ng kanilang pangit na ama. Huminto si Mang Isko at nagtago sa likod ng isang post habang ang luha ay muling pumatak. Hindi na niya tinawag ang kanilang mga pangalan dahil ayaw niyang sirain ang kanilang masayang sandali. Pinanood niya ang mga anak hanggang sa mawala sila sa loob ng boarding gate nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Mang Isko sa airport, mag-isa. Bit-bit ang malamig na kakanin at isang pusong durog na durog. Lumipas ang mga taon at lalong tumanda at humina si Mang Isko. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang maglakad ng matagal at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho dahil iniisip niyang baka kailanganin pa rin ng kanyang mga anak ang kanyang tulong sa hinaharap. Isang mainit na tanghali, habang naglilinis sa ilalim ng matinding sikat ng araw, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Mang Isko. Dumilim ang kanyang paningin at bago pa siya makahawak sa pader, bumagsak na siya sa kalsada. Ang kanyang walis ay tumalsik sa malayo, kasabay ng kanyang huling lakas na unti-unting nauubos. Maraming tao ang nakakita sa kanyang pagbagsak, pero karamihan ay lumalampas lang at tila nandidiri pa ring lumapit. Akala nila ay isang lasing o baliw lang ang nakahandusay sa kalsada. Tanging ang mainit na semento ang naging unan ni Mang Isko habang pilit niyang binibigkas ang mga pangalan ni na Eric at Sarah. Dinala siya sa isang pampublikong ospital ng isang concerned citizen. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang kalusugan. Sabi ng mga doktor, pagod at gutom ang nagpahina sa kanyang puso sa loob ng maraming dekada. Sa kanyang higaan sa ospital, walang pamilyang nakabantay. Tanging ang kanyang luma at punit-punit na pitaka ang kanyang katabi. Samantala, sa isang malayong bansa, naging matagumpay sina Eric at Sarah sa kanilang mga career. Mayroon na silang malalaking bahay at mamahaling sasakyan at halos nakalimutan na nila ang kanilang pinagmulan. Isang araw, nakatanggap sila ng sulat mula sa isang abogado sa Pilipinas tungkol sa isang huling testamento. Laking gulat nila nang malaman na ang kanilang secret benefactor na nagpaaral sa kanila sa loob ng maraming taon ay pumanaw na.
Agad silang lumipad pabalik ng bansa upang kunin ang kanilang mana. Iniisip na marahil ay isang mayamang kamag-anak ang nag-iwan sa kanila ng kayamanan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kislap ng kasakiman at pananabik. Pagdating sa opisina ng abogado, isang lumang kahon at isang sobre ang inabot sa kanila. Ito ang lahat ng ari-ariya na iniwan ng inyong benefactor. Wika ng abogado na may malungkot na boses. Binuksan ni Eric ang sobre at nakita ang mga resibo ng lahat ng padala ng pera sa kanila simula noong bata pa sila hanggang sa makapagtapos sila. Napansin ni Sarah ang isang lumang litrato sa loob ng kahon. Nang kinuha niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang litratong iyon ay ang tanging alaala na magbubukas sa katotohanang pilit nilang itinago at ikinahiya sa loob ng mahabang panahon. Ang litratong hawak ni Sarah ay kuha bago ang malaking sunog sa kanilang bahay. Nakita nila ang kanilang tatay, si Mang Isko, na noon ay napakagwapo, nakangiti at masayang karga silang dalawa. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Kahit mawala ang lahat sa akin, basta't ligtas kayo, sapat na yon. Kasama sa kahon ang isang sulat mula sa doktor na gumamot kay Mang Isko noong gabi ng sunog. Nakasaad doon kung paano ipinakiusap ni Mang Isko na unahin ang mga anak at huwag na siyang asikasuhin kahit na sinusunog na ang kanyang mukha. Doon lang naintindihan ni na Eric at Sarah na ang peklat na kanilang ikinahiya ay ang peklat ng kanilang kaligtasan. Nagsimulang humagulgol si Sarah habang hawak ang litrato. Naalala ang lahat ng beses na pinagsalitaan nila ng masama ang kanilang ama. Naalala ni Eric ang hapon sa restaurant kung saan ipinasara niya ang kurtina para hindi makita si Mang Isko. Ang bawat sentimong ginastos nila sa karangyaan ay galing sa pawis, gutom at pangungutya na tiniis ng kanilang ama. Tumakbo sila patungo sa ospital kung saan huling namalagi ang kanilang ama, umaasang may oras pa para humingi ng tawad. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila naririnig nila ang tinig ng kanilang ama na puno ng pagmamahal kahit na itinaboy nila ito. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanilang mga balikat. Nadatnan ni na Eric at Sarah ang kanilang ama sa isang maliit na ward, halos wala ng buhay at nakadepende na lang sa makina. Ang kanyang mukha na dati ay kinatatakutan nila, ngayon ay nakikita na nila bilang isang mukha ng isang bayani. Nilapitan nila ang higaan at kinuha ang magaspang at nangungulubot na kamay ni Mang Isko. Tay, patawarin niyo po kami, hikbi ni Eric habang hinahalikan ang kamay ng ama. Ngayon lang namin naintindihan ng lahat. Patawarin niyo po kami sa pagiging bulag at sa pagiging makasarili. Ang silid na yon ay napuno ng pagsisisi at mga luhang huli na para sa maraming taon ng pangungulila. Nagmulat ng mata si Mang Isko at kahit mahina na, nakilala niya ang kanyang mga anak. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging pagmamahal at kapayapaan ang makikita rito. Pinilit niyang itaas ang kanyang kamay upang haplusin ang mga pisngi ni na Eric at Sarah na tila ba sinasabi niyang matagal na silang pinatawad. Sa huling sandali, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Isko bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata habang buhay. Namatay siyang masaya dahil sa wakas, bago siya lumisan, ay muli niyang nahawakan ang mga kamay ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang lalaking walang mukha ay pumanaw na may pinakamagandang mukha sa paningin ng kanyang mga anak. Pagkalipas ng ilang buwan, isang magandang foundation ang itinayo ni na Eric at Sarah sa pangalan ng kanilang ama, ang Isko Memorial Foundation. Nagbibigay ito ng tulong at pagkalinga sa mga matatandang inabandona at sa mga taong may mga kapansanan sa mukha. Ibinuhos nila ang kanilang kayamanan upang itama ang mga pagkakamaling nagawa nila noon. Tuwing linggo, bumibisita sila sa puntod ni Mang Isko na may nakasulat na, "Dito nakahimlay ang aming bayani, ang lalaking nagbigay ng kanyang mukha
para sa aming kinabukasan. Hindi na nila ikinahihiya ang kwento ng kanilang ama. Sa halip, ito na ang kanilang pinagmamalaking inspirasyon sa lahat ng taong nakakasalamuhan nila. Natututunan ni Eric at Sarah na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa kakinisan ng balat, kundi sa lalim ng sakripisyo at tibay ng pagmamahal. Ang peklat ni Mang Isko ay naging simbolo na ngayon ng wagas na pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Isang aral na habang buhay nilang dadalhin at ituturo sa susunod na salinlahi. At sa bawat oras na makakakita sila ng isang taong hirap o may kapansanan sa kalsada, hindi na sila umiiwas. Sa halip, lumalapit sila ng may ngiti at paggalang dahil alam nila na sa likod ng bawat pangit na anyo ay maaaring may nakatagong isang bayaning handang mamatay para sa iba. Ito ang pamana ng lalaking walang mukha. Sana ay naging aral sa atin ang kwento ni Mang Isko. Huwag nating husgahan ang aklat sa pabalat nito dahil baka ang taong iyong kinukutya ay ang taong tahimik na nananalangin para sa iyong ikabubuti. Maraming salamat sa pakikinig sa Real Talk Diaries Daily. Kung naantig ang inyong puso, huwag kalimutang mag-like at subscribe. I-comment ang inyong natutunan sa kwentong ito. Hanggang sa muli, God bless sa ating lahat.